Sasabay ka na lang sa akin sa pagtawid ko, sabi ng Panginoon. Sasabay na lang tayo sa pagtawid niya, sabi ng Panginoon, at may handa pang bangka. Noong unang panahon, bangka ni Noah. Ngayon, bangka ni Jesus. Bangka ni Jesus. Walang talo. Mas kanong lakas ng unos. Amen. Sabi sa akin, Sister Belan, lakas ng ulan. Kakuhayaan mo. Para makita ng taong mundo kung sino ang Diyos ni Mariano. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, huwag tayong nakikinig sa sabi-sabi ng iba. Huwag tayong nakikinig sa kantyaw ng iba. Hindi nila nalalaman kung anong katuwang kagalakan kung kasama natin si Jesus ang ating nararanasan. Kagalakang nagpapagaling. Kagalakang nagpapalakas. Lahat na may hina na ang tuhod na nakarating dito ngayon, uuwing tumatalon at lumulokso. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Sabi mo ko sa katabi mo. Kaya sister, buhat ngayon. Magpakatatag ka. Tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang makikinig sa sinasabi ng iba. Tuwing Sabado, babalik tayo rito. Sila na nangangantyaw ang isasama natin sa harapan ni Kristo. Anong sagot? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Pangatlong hakbang para tayo hindi madaig. Makinig kayo pa, hindi kinadadaig naman suliranin. Mas kanong suliranin, kahit pa 100 milyong piso ang utang nyo, no problem. Amen. Kahit pa kayo alisan ng trabaho dahil dumadalo kay El Shaddai, no problem. Papalitan niya ni El Shaddai, doble pa. Sinong gustong pumuntang Amerika? Ba, ubos tayo dito. Pa nagkataon. Taas ang kamay na gustong pumunta Amerika. Huwag ibababa. Focus nyo makamay niyan, camera. Pakikita natin sa US Embassy. Ayan. Kayo mga Mr. Consol na nanonood dito, di nyo pwedeng tanggihan ang makamay na yan paglapit sa inyo. Sapagkat kapag tinanggihan nyo ng tinatanggihan nyo, biyaya ni Kristo. Amen. Tingala kayo. Pagbilang ko ng 3, isisigaw nyo US visa. Sabay-sabay. Sabihin nyo, multiple US visa, ha? Okay, tingala kayo. Sabay talo na 3. 1, 2, 3. Hallelujah. Ore na Panginoon. Ore na Diyos. Nako, ubos tayo dito. Ibali, pupunta na akong Amerika. Sino ang naniniwala makakadating ng Amerika? Ayan. Mr. Embassy, US Embassy, problema nyo na yan. Hallelujah. Hindi nyo kailangan magpila, huwag kayong pipila-pila dyan. Amen. Padala nyo lang mga passport nyo dyan sa US Embassy. Sasabihin nyo doon, utos ni El Shaddai, bigyan nyo ko ng visa. Paniwala kayo? Gamitin na natin ang kapangyarihan bigay sa atin ng Diyos. Tasan yung kamay. Sabi nyo, Brother Mike, paano ka nakatitiyak? Tatanungin ko kayo, kayo ba'y may pananalig sa Diyos? Okay, pakinggan nyo ito. Ang sabi ni Jesus, kung ikaw ay may pananalig sa Diyos, masasabi mo ang lahat ng bagay, maging bundok, mapapalipat ng bibig mo. So maging US visa, makukuha mo. Amen. Hallelujah. Ano kayang gagawin ng mga ito sa Amerika? Baka mawala lang kayo dun, ano? Mabuti na dito na lang tayo sa Pilipinas. Okay. Balik ang kamay sa ulo. Okay. Andiyan pa ba kayo? Pangatlo, alalahanin mo ayon sa Lucas 12:6-7. Maganda ito. Handa ka dyan, maestro. Sinabi ng Panginoong Hesus,
Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayon man, kahit isa sa kanila ay hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang ng lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Ang mga ibon na lumilipad, minamahal ng Diyos, di kumukupan, huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Ang mga huwag ka nang malungkot, huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Huwag ka nang matakot, huwag ka nang matakot. Oh, praise the Lord. Purihin ang Diyos. Balik ang kamay sa ulo. Okay, tatandaan nyo ito. Padadaig sa mga suliranin. Bakit tayo pabubuwal sa mabigat na mga pagsubok? Maging ang buhok natin, interesado ang Diyos. Kung ang mga mayat, mga ibon, di pinababayaan, tayo pa kaya? Higit daw tayong mahalaga kaysa mga maya. Totoo yun. Sapagkat tayo'y tinubos, hindi ng ginto at pilak. Tinubos tayo ng buhay at ng dugo ni Kristo Jesus nating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Yan. Pang-apat na dapat nating alalahanin kapag dumarating ang mabibigat na suliranin at mabibigat na pagsubok. Hindi sinasabi ng Biblia na kapag tayo'y sumama kay Kristo, wala na tayong pagsubok at mga suliranin, ay lalo ngang titindi. Lalo ngang titindi. Sapagkat ang demonyo ay hindi natutulog. Nagagalit kapag iniiwan natin siya. Amen? Tingnan nyo, nang sumama ang mga alagad sa pagtawid, sa bangka ng Panginoong Kristo, anong ginawa? Binagyo sila. Lumakas ang mga alon. Lulubog na ang bangka, punong-puno ng tubig, pero naman lumulubog. Sapagkat naroroon si Jesus. Paanong lulubog ang ating buhay kung kasama natin si Jesus? Narinig niyo yun? Hindi maaaring lumubog ang ating buhay kapag kasama natin si Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Balik sa ulo. Nakikinig ba kayo? Natatandaan niyo ba ito? Walang pupunta sa aking tanggapan na iiyak-iyak dahil sa pagsubok. Amen? Kapag dumarating daw ang pagsubok, huwag tayong iiyak, magpuri tayo sa Diyos. Magpuri tayo sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Pakinggan niyo ito. Pang-apat na bagay na dapat nating alalahanin kapag dumarating na ang pagsubok. Unang Korinto, Kabanatang 10, talatang 13, ito ang unang minsaheng dumating sa buhay ko, 1978, na ako'y nasa Philippine Heart Center. Di ko makalimutan ito. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos. God is faithful. At hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas. Bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ang lahat na pagsubok. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sabihin niyo, enable. Nakasan niyo? God will enable us at the time of trials and testing. Ibig sabihin, pagdating na matitinding pagsubok, huwag tayong matakot, huwag tayong mabagabag, huwag tayong mataranta, huwag tayong takbo ng takbo. Makinig kayo sa Espiritu ng Panginoon. Ituturo sa inyo ang paraan. At tandaan nyo ito, ang ating Diyos ay isang Diyos ng katapatan. God
is a faithful God. Taas ang inyong mga drawing na 3 relos. Tapat sa panahon, tapat sa salita, tapat sa gawa, ang ating buhay at makapangyarihang Diyos. Blessed be the name of Jesus. You are faithful, King of kings, Lord of lords. You are faithful, faithful. You are faithful, King of kings, Lord of lords. I worship you, King of kings, Lord of lords. I worship you. Purihin, purihin, purihin ang Diyos. Wagayway natin ang ating mga prayer request. Lakasan natin. At yakapin nyo ang inyong mga kahilingan. Ito nyo ang inyong paningin sa dakong ito. At mayroon pang 5 hakbang na ituturo ko sa inyo pang kayo ay hindi manghina at hindi madaig ng mga suliranin at hindi may buwal ng anumang mabigat na pagsubok. Pangako ito ng Diyos. Di pangako ni Brother Mike. Sapagkat tayo ngayong gabi ay hindi natakot sa typhoon signal, di natakot sa baha, di natakot sa malakas na hangin, di natakot sa malakas na ulan, at tayo ay nakarating, natitiyak kong tayong lahat itatawid ng Panginoon. Pakinggan nyo ang panglimang dapat alalahanin. Alalahanin mo ayon sa Hebreo 13:6-8. Walang pag-agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay, at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Sapagkat si Jesucristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailan paman. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And so, brothers and sisters, ito ang hamon ng Ebanghelyo o mabuting balita sa atin ng Panginoong Hesus. Kinagabihay, wika niya sa kanyang mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Ilang ulit ko nang dinaanan ang mensaheng ito. Ibig ko nang palitan kagabi ng Ebanghelyo. Di ko mabuo ang mensahe ng Panginoon. And so I prayed this morning, I said, God, give me a message to deliver. A message that your people need. And just before I got up on stage, the word came to me. And the Lord said, let them cross over. Let them cross over. Let them cross over. Let them cross over. Ibig sabihin ng Panginoon, anyayahan mo silang sumabay sa iyong pagtawid. Tatawid tayo ngayon sa karagatan ng mga pagsubok. Tatawid tayo ngayon sa karagatan ng mga suliranin. Tatawid tayo ngayon sa buhat sa kawalan tungo sa kasaganaan. Tatawid tayo ngayong buhat sa pagkalipin sa kasalanan tungo sa kalayaan na bigay ni Jesus. Tatawid tayo ngayong buhat sa kalagay nating kamatayan dahil sa kasalanan tungo sa buhay na walang hanggang bigay sa atin ni Jesus. We are going to cross over from death to life in Christ, with Christ, and through Christ. There is no other way. Walang ibang maraanan, walang ibang matatawiran, kay Kristo lang. Si Jesus lang.
Kay Kristo lang, kapatid ko, ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Si Jesus lang. Taas muli. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Hawakan nyo ng dalawang kamay ang inyong prayer request at itaas nyo muli. Yan ang tatlong relos, 3 oras na sunod-sunod, 3 kahilingang espesyal. We call it a miracle vision prayer request and petition, a souvenir on our 15th anniversary celebrations of faith, love, and unity on August 21, 22. You have to bring your prayer request every Saturday. Sa susunod Sabado, 3 naman. Susunod doon, alas 4 na, alas 5, alas 6. Naririnig niyo yun? Okay. May dagdag akong paliwanag dyan. Abangan nyo ang ating mga palatuntunan sa radyo. Now, brothers and sisters, pakitaas nyo yan. Isigaw nyo ulit ang salitang tawid. Minsan nasasabi natin, tawid gutom. Sabihin nyo. Tawid gutom. Tawid buhay. Tawid buhay. Tawid buhay na walang hanggan. Tawid buhay na walang hanggan. Kayo ba'y naniniwalang ngayong gabi nakatawid tayo sa buhay na walang hanggan? Makinig kayo. Baka kayo emin ang emin dyan. Pakinggan nyo ang huling sasabihin ko sa inyo. Ang mga alagad nakatawid. Sapagkat sabi dun sa talatang ating tinunghayan, iniwan nilang lahat sa kabila. Iniwan nilang lahat. Ang mga taong sumusunod sa kanila, ang mga kaibigan nila, mga kamag-anak, na hindi naniniwala, iniwan nila. Makatawid lamang. Narinig niyo yun? Kapag di natin natutuhang iwan ang mga bagay na tumatali sa atin, ang ating negosyo, ang ating hanap buhay, ang ating kalidad sa lipunan, ang ating lipstick, ang ating kilay, o ano paman na ating itinatangi sa buhay, kapatid, di tayo makasasama sa pagtawid, buhat sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Laan niyo bang iwan ang lahat ng bagay? Sinong laan, wagayway ang kanyang prayer request? Okay, taas ang mga prayer request, sasabihin nyo, Panginoong Hesus, ito na ang oras ng aking pagtawid, buhat sa kamatayan, tungo sa ibayo ng buhay na walang hanggan. Nananalig po ako, Panginoong Hesus, na walang ibang makatatawid sa akin, buhat sa aking lumang buhay, tungo sa bagong buhay, kung di tanging ikaw lamang. Kaya naman, Panginoong Hesus, nananalig po ako na ikaw ang dakilang Diyos na bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao, namuhay bilang isang alipin, bilang isang tunay na lingkod para sa akin. Ikaw ang tunay na Diyos na naging tunay na tao. Ikaw, Hesus, ang namatay sa krus alang-alang sa akin. Inilibing, muling nabuhay, at muling magbabalik. Kaya naman, Panginoong Hesus, ako ngayon ay nananabik sa iyong muling pagbabalik. Okay, baba ang inyong prayer request. Hallelujah. Sa iyong pagbabalik. Sa iyong pagbabalik. Pagbabalik ng Panginoon. Lahat na nananabik, tumalo ng 7. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Okay, pakita sa inyong panyulito. Asan yung panyulito? Brothers and sisters, lahat
na dala natin ngayon at sangkap ng ating katawan ngayon ay pagpapalain ng Diyos. Upang tayo ay magsilbing pagpapala din sa iba. Tapos yung panyulito nyo, kung paano ginamit ng Diyos ang panyulito tilanta ni San Pablo Apostol, ito rin ang kanyang ginagawa sa kasalukuyan. Kaya lahat na panyulitong nakatas ngayon sa araw na ito, sa araw ng ating pagtawid, iingatan nyo yan. Iyan ay magagamit nyo pagdating ng mga suliranin at mabibigat na pagsubok sa buhay. Sa ngalan ni Jesus at sa ngalan ni El Shaddai, walang bagay na mahirap na hindi nyo mapagtatagumpayan. Wagayway yung muli. Okay. Buuhin nyo ng ganyan. Alam nyo buuhin? Yun, ganun. Yun, buuhin nyo sa kamay nyo. Buo. Bilogin. Bilogin nyo ang panyo nyo. Bilogin nyo. Alam nyo pag bilog ng panyo. Simple lang ganyan. Bilog. Tapos hawakan. Bakit nakabilan pa yan? Bilog. Sabi mo sa katabi mo. Bilogin. Yan. Yung mga TNT sa Japan ang tawag bilog. Ayan o. Bilog na ba ang inyong panyo? Okay, taas. Kung yan ay gagamitin nyo, bibilugin nyo ng ganyan. Pagkatapos, kumarap kayo sa inyong katabi. Ayan. Punasan nyo ang noo ng katapat nyo. Dampian nyo lang. Sabihin nyo sa ngalan ni Jesus, buhat ngayon, ikaw ay kanya na. Sa ngalan ni Jesus, buhat ngayon, ikaw ay malaya na sa lahat ng takot at pangamba. Sa ngalan ni Jesus, buhat ngayon, ikaw ay malaya na sa lahat ng iyong mga pagkakautang. Hallelujah. Hallelujah. Isigaw nyo, hallelujah. Patong uli doon sa noo. Sabi mo sa ngalan ni Jesus, ikaw ngayon, magaling na sa lahat ng ori, ng karamdaman, mulang ulo, hanggang talampakan. Amen! 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 Okay, pakitago na, lamapan yung banal. At labas na natin ang ating mga banal na tinapay. May dala ba kayo mga sandwich? Okay. Labas sa mga egg sandwich. Egg sandwich, hindi egg. Nakikita ko egg. Hindi egg ang aking pinadadala, kundi egg sandwich. Pag sabi egg sandwich, luto na ang itlog nasa pagitan ng sandwich. Tinapay. Amen? Baka niya naman, tinapay lang dala niya, walang laman. Okay. Taas ang mga sandwiches at tubig. Ayan. Lagi magkasama yan. Kayo ba ay nag-ayuno mulang Biyernes? Tuwing Biyernes hanggang sa dumating ang ating overnight, gawin natin yan. At sa bawat panalangin nyo, umangkin kayo ng 3 kaluluwa na itatawid natin buhat sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan na kasama si Jesus. Amen? O kita sa mga sandwich at ang inyong mga tubig. Ayan. Malapit na sa ating brother's keeper magkakaroon tayo ng joyful water. Kaya wala kayong ibang bibilhin na tubig kundi ang ating joyful water. Lahat na bibili noon, magiging joyful ang buhay. Amen. Hindi kakabagan. Amen. Okay. Tas, sabihin natin, Yahweh, ikaw ang Diyos na magagawa ang lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na gumagamit ng mga bagay na walang halaga sa tingin ng marurunong. Subalit, kapag nahipo mo, kapag ginamit mo, magugulat ang mundo. Kaya naman, Panginoong Hesus, sa pangalan mo, tinataas ko
ang tubig na ito at sandwiches na ito, pagpalain mo at padaluyin ang iyong kapangyarihan upang sino man ang makainom ng tubig na ito at makakain ng tinapay na ito, kung may karamdaman, ay agad pagalingin, ay agad palakasin, ay agad hanguin at itawid sa buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus, nananalig po ako na buhat ngayon, saan man ako pumunta, ikaw ang kasama ko. Ikaw ang kasalo ko sa pagkainan, sa umaga, sa tanghali, sa hapon, maging sa merienda. Alam kong buhat ngayon, di na ako magkukulang sapagkat alam kong lahat na aking kailangan sa araw-araw ay iyong ibibigay. 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 Wakayway natin ang ating mga hallelujah. Okay, baba na yan muna. Huwag niyo munang kakainin. Hallelujah. Taas mo lang ang kamay na malaya. Kamay na malaya. Wagayway sa Diyos na dakila. Lakasan natin upang mayanig ang buong bansa. Sabihin niyo, kamay na dakila. Kamay na pinagpala ng Diyos na dakila. Buhat ngayon. Sa pamagitan mo, magbabago ang aming bansa. Buhat ngayon. Sa pamagitan mo, magbabago ang aming buhay. Magbabago ang aming sambahayan. Araw-araw, tsakyun, kami laging tagumpay. Amen? Amen?